Tagal naman nila. Kaya nga eh. Pero tingnan mo, ito dapat yung mga... Hoy, ayan na! Ayan na, kuhanan nyo ng picture ah, kuhanan mo. O, kuhanan nyo ng picture ah, kuhanan nyo. Sila na ba yan? Attorney, konting statement naman po. Wala. Ayan, bakit wala sila? Bakit iba yung dumating? Papadaanin nyo. Sino kaya yun? Tagal naman nila. I'm glad nakaiwas na tayo sa press. Papagod na ako sa kanila eh. Good morning, Attorney Meredith, Attorney Ira. Mukhang maganda yung araw ngayon. At anong delusions na naman ang nagpaniwala sa'yo that it's a good morning for you? Wala lang, may mga naitanong lang po. Takot na takot naman kayo. Relax lang po. Dahil ngayong araw, tatapusin ko na yung yabang at kasinungalingang ipinaglalaban nyo. Tik-tak, tik-tak. Dr. Pilapil, how many times have you testified as an expert witness on a head injury case? This is my 7th appearance in court, to be exact. I'll go direct to the point. Ano po ba ang mga cause ng subarachnoid hemorrhage? Maaring makuha ito sa head trauma or a vehicular accident or a pre-existing condition. Paano po ba masasabi na upon initial medical investigation, pagkabagok ang dahilan ng subarachnoid hemorrhage ng biktima? Well, upon first glance, nagsasabi ang medical report na tumama ang ulo ng biktima sa sidewalk nang itinulak ito ng akusado, kaya nagkasugat at may dugo. Objection, Your Honor. Relevance. This has already been asked and discussed during the presentation of the prosecution. Your Honor, I promise you I have a point. Then get to it. Dok, ano pa nga po ang maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage? Objection, Your Honor. That question has already been asked and discussed. Attorney Matias? Sorry, Your Honor. Dok, ano po ang maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage bukod sa external injury? Objection. Overruled. Please answer the question, witness. Sige, Dok. Ganito po. Napanood ko po kasi sa Abot Kamay na Pangarap. Seriously? At nakumpirma ko din sa mga nabasa kong publicly available medical case studies na isa sa maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage ay aneurysm. Maaari ho bang magkaroon ng ganitong kondisyon ng isang tao nang hindi niya namamalayan? Oo, maraming cases na sakalang nalaman ng pasyente o mga kasamahan o mga kapamilya niya nung malaman niyang mayroon siyang aneurysm noong pumutok na ito. Dok, ano pa nga po ba ang sintomas ng aneurysm? Isa sa pinaka-common na sintomas nito ay ang pananakit ng ulo. Kasama na dyan ang nausea and vomiting, stiff neck, meron ding blurred or double vision, sensitivity to light, seizure, drooping eyelid, confusion or loss of consciousness. At kinumpirma ng ina ni Dexter na ilang araw bago nangyari ang kanyang pagkamatay, panay ang pananakit ng kanyang ulo. Dok, may prominenteng sintomas po ba ang ruptured aneurysm? A sudden severe headache is a key symptom of a ruptured aneurysm, attorney.
Sa makatuwid, hindi imposible na pre-existing ruptured aneurysm, detected or undetected, or blunt trauma ang cause ng subarachnoid hemorrhage. Objection, Your Honor. On what grounds? It requires a narrative. An expert witness is on direct. Attorney Simmons, overruled. You may go on. Yes, hindi imposible. Kung hindi imposible, base sa insidente ng kasong ito, maaari niyo bang ipaliwanag sa amin kung ano kaya ang nangyari kay Dexter Montenola? This is not how it should be. I should be the one crushing Lilette and not the other way around. I'm way too experienced than this newbie. You also admit na wala po kayo dun sa lugar ng insidente para ma-prove ang sinasabi ninyong probability. Objection, Your Honor. The counsel knows she's crossing an expert witness and not an eyewitness. Sustained. Any more questions, Attorney Simmons? Paano niyo mapapatunayan sa korting ito ang posibilidad na pre-existing ruptured aneurysm ang ikinamatay ni Dexter? Tama na! Huwag niyo nang pag-usapan ng anak ko. Tama po kayo. Yung iba, gagawin lahat para maungusan ako. At yun eksakto ang ginawa niyo. Pero sa huli, buong-buo akong humarap sa inyo. Dahil ako, malinis yung konsensya ko. Eh kayo po,